Dito po sa gagawin niyo Opo. nga po na paghihigpit, ilang araw po ang ibibigay niyo dun sa mga may involvement pa para to finally, iiwan na nila yung kanilang posisyon or pagkakaugnay dito sa mga firms na ito? Ilang araw po ang ibibigay niyo sa kanila para makasunod sa memo na ito? Ako po ang instinct ko yung hindi naman po parang 30 days po, kumbaga parehas na po yun, eh. Ang dahilan ko naman po diyan, dahil alam niyo naman lahat ng unang pagbabago kahit anong organisasyon kailangan naman po merong, transition, ano. Naunawaan ko naman po maaari yung mga gumawa na po niyan, in transit na po yung kanilang mga naging transaction. Again, mali po yun, ano, pero para lang po 'wag masyadong masaktan po yung bulsa ng mga namumuhunan, para hindi ko naman po papatayin basta-basta yung mga negosyo o yung mga masasagasaang interest. Sa paniniwala ko naman 30 days after this memo has been issued, parehas na po yun kasi nakarating na po yung mga kargamento. Usually naman po yan, mahaba na po yung 30 days. Nakarating na po sa mga ports, na-release na po yan. Then end of business na po talaga. Ngayon, alam ko naman may mga susubok pa rin na mag-layer. Alam niyo na, hindi po direktang nakapangalan sa kanila o hindi po sila direktang nagmamarket ng Mm. broker. Siyempre magle-layer. Pero at least magiging mas mahirap na po yung cat and mouse natin. Magiging mas mahirap na po sa mga gusto pa rin maging broker. Hindi na po ganun kadali. Ang pangit po kasi yung very open na parang normal lang po sa aming mga kawani ng pamahalaan na gawin po yung ganung negosyo. Hindi po maganda. Sir, anong ibig sabihin niyo po dun sa meron pang in transit? Paano po 'yun? Hahayaan niyo po yung ibang may mga transactions na to go with it, patapusin lahat 'yon? Or within the 30 days Ah, kay may in transit or wala, dapat wala na po kayong connection diyan? Paano po 'yun? After 30 days po, within 30 days dapat masubmit na po sa amin yung kanilang mga hinihingi po namin dokumento, yung kanilang pong certification, kung meron silang mga vested interest and so on and so forth. So documentations, profiling po kami. Mm. Kasi naman, hindi po pwedeng day one. Of course, bawal na po sila. Effective na po yun. Ano? Mm. Subalit kung kanilang submission, di naman po, ang realidad naman po, hindi naman po in 24 Agad-agad. hours po Oo. yan. Oh. And then, iniingatan ko rin naman po kahit papaano po. Dahil meron pong outside party, kunwari, kayo po ma'am ang nag-i-import, kumausap po kayo, yun nga, taga-BOC na sa tingin nyo, dahil taga-loob kami, may advantage kayo, maaaring makakatipid or makakagawa po ng kalokohan. Tinitingnan ko rin pong, of course, it takes two to tango. Kaya lang po yung mga mababait naman po na importers o mga negosyante na wala naman pong magawa, kundi, alam niyo po, sasabay sa agos, madodoble naman po ang parusa ninyo kapag kayo po yung mismong kargamento niyo po ang tinamaan. Wag lang po, of course, wag lang po may misdeclaration, ano, ibang kaso po yun. Wag lang po meron pong misclassification, smuggling po yan. Ang sinasabi ko po na within 30 days, siyempre parating naman na po yung mga kargamento niyo, nandiyan na. Maaaring nakapagbayad na po kayo sa mga brokers ninyo. Pero definitely, within 30 days, I expect submissions, profiling, and then compliance. On the 31st day, iba na po kwento natin po nun.